Si Lilian Velez, ang isa sa mga pinakasikat na artista noong 1940s. Kung tutusin, sila ni Narding Ansures, ang tinagurian na parang Kathniel, Aldab, o Dunbel noong panahon nila. Pero ang nakakagulat dito, kaya ka palang patayin ng ka-love team mo. Ano kaya ang dahilan, at ginawa ni Narding Ansures ang pagpatay kay Lilian Velez? Pero bago natin simulan, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel, at pindutin mo na rin ang subscribe button, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Si Lilian Cananea Velez Climaco ay ipinanganak sa Cebu. Ang kanyang mga magulang ay ang kompositor na si Manuel Velez, at sarsuela na aktres na si Concepcion Cananea. Unang nakilala si Velez nang manalo siya sa isang amateur radio singing contest, noong kalagitnaan ng 1930s. Bago ang pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging matagumpay ang kanyang karera sa pagkanta, at pinasikat niya ang isa sa mga kanta ng kanyang ama, ang Sa Kabukiran. Nakuha rin ni Velez ang puso ni Jose Climaco, ang tagapamahala ng istasyon ng radyo na nag-sponsor ng patimpalak na nanalo sa kanyang katanyagan. Ikinasal sila noong 1942 at nagkaroon ng isang anak na babae na nagngangalang Vivian. Noong 1938, ay nanalo siya ng unang gantimpala sa isang paligsahan ng KZRM Radio Manila, nang kantahin niya ang komposisyon ng kanyang sariling ama, na Sa Kabukiran. Noong 1941, si Lilian ay ipinari sa dating child star na si Bernardo Narding Ansores sa Bonibiro Lamang Kita, isang light comedy sa direksyon ni Carlos Vander Tolosa. Nagsimula ang kanyang karera sa paggawa ng pelikulang Pilipino pagkatapos ng digmaan, at kasama ang kanyang asawa bilang direktor, nagbida siya sa mga pelikula tulad ng Ang Estudyante, at Sa Kabukiran na hango sa kantang nauna na niyang pinasikat. Ang kanyang naging leading man sa mga pelikulang ito ay si Narding Ansores, isang dating child star. Ang digmaan ay nagpahinto ng biglaan sa landas na ito patungo sa pagiging sikat, at tulad ng ibang bahagi ng bansa, si Lilian at ang kanyang asawang si Jose Climaco, ay magtitiis sa marahas na pamumuno ng mga Hapones mula 1942 hanggang 1945. Ang kanyang pinakamasakit na karanasan ay ang pagkakulong at pagpapahirap sa kanyang asawa, sa kamay ng mga Hapones. Ang kanyang huling pelikula ay noong sumali siya sa LVN Pictures, pagkatapos ng tagumpay ng kanyang mga nakaraang pelikula na ginawa ng Philippine Films. Nagbida siya sa una at huling pelikula sa LVN Pictures, na Encantada, kasama ang bago niyang leading man, si Jaime de la Rosa. Ito ay inilabas noong 1948, sa parehong taon nang siya ay mapatay. Matapos ang tagumpay ng pelikulang Sa Kabukiran, nagpa siya ang LVN Pictures na e-cast, si Jaime de la Rosa bilang leading man ni Velez sa kanyang susunod na pelikula. Ang desisyon ay nagdulot ng pagkabalisa sa bahagi ni Ansores, na tila na humaling sa kasal na si Velez. Alauna ng umaga ng June 26, 1948, pumunta si Ansures sa tahanan ni Velez sa Pulog Street sa Santa Mesa Heights, Quezon City. Nang mga oras na iyon ay mayroong masamang plano si Narding, masyadong agresibo ang kanyang katok, at akmang bubuksan sana ng kasambahay ni Lilian ang pinto nang pigilan ito ni Lilian, at sinabihan na hayaan na lamang na kumatok. Habang tumatagal nga ay nagiging agresibong makapasok si Narding, pumunta pa ito sa likuran bahagi ng bahay ni Lilian, at pilit na binubuksan ang pinto, nagbanta rin ito na posibleng may hindi magandang mangyayari kung hindi siya pagbubuksan. Napansin ni Narding na para bang hindi natatakot ang mga tao sa loob ng bahay, kahit na nga nagbitiw ito ng mga pagbabanta, kaya naman nagpunta siya muli sa harapang bahagi ng bahay, at binunot ang army hunting knife, at sinira ang wire screen ng pinto upang makapasok sa loob. Nang tuluyang nakapasok si Narding ng bahay, ay agad inihabilin ni Lilian ang anak na noon ay 4 na taong gulang pa lamang, sa kanyang kasambahay, at sinabihan na huwag lalabas kahit anong mangyari dahil kakausapin lang niya si Narding. Ayon naman sa testimonya ng katulong, pinipilit ni Narding si Lilian sa gusto nitong mangyari, at doon na sila nagkagulo. Maraming gamit ang nasira sa bahay ng mga Climaco, dahil sa panlalaban ni Lilian sa kamay ng aktor. Nang magkaroon ng pagkakataon na makawala si Lilian mula sa pagkakayakap ni Narding sa kanya, at akmang tatakbo ay bigla na lamang itong nawalan ng balanse, dito na siya inundayan ng tarak ng punyal ni Narding sa kanyang likod.
Hirap man, ay hindi pa rin nagpatinag ang aktres, pilit pa rin itong pumunta sa kwarto, subalit hindi siya tinantanan ni Narding. Mula naman sa kwarto ng kasambahay na si Pasita ay may sumigaw na malakas, kaya naman doon bumaling ang atensyon ni Narding, agad na pinuntahan at pinukpok ang batok ng kawawang kasambahay, saka inundayan ng saksak. Pagkatapos nito ay agad na bumalik kay Lilian, ngunit nakapasok na sa kwartong kinaroroonan ng kanyang anak at isang kasambahay. Ilang saglit pa, ay nahimasmasan si Narding at napagtanto niya na dahil sa ginawa niya ay maituturing na siyang isang criminal. Kaya naman dali-dali siyang tumakas, pinara nito ang sasakyan na minamaniho ni Cornelio de Guzman, at tinahak ang papuntang Pasay. Nang masiguro ng kasambahay na nakaalis na si Narding ay agad itong humingi ng tulong. Bandang 2:00 ng madaling araw nang dumating ang mga pulis. Bandang 3:20 AM naman nang makauwi ng bahay ang asawa ni Lilian na si Joe. Ayon naman sa mga pulis ay plano na rin sanang tapusin ang buhay, agad naman nila itong napigilan. Ang krimen ay nasaksihan ng isang paslit na 4 na taong gulang na si Vivian, ang anak ni Lilian, na hindi nasaktan sa insidente, at isa pang kasambahay. Tumakas si Narding patungong Laguna ngunit kalaunan ay sumuko. Sa kanyang paglilitis, si Narding ay umamin sa pagkabaliw, na sinasabing nasa ilalim ng fantastic spell, nang gawin niya ang krimen, bagamat, hindi natukoy ang eksaktong motibo niya sa mga pagpatay, kalaunan ay umamin ng guilty, at nasentensyahan ng double life imprisonment, at inutusang magbayad ng tig 5,000 peso sa mga kamag-anak ng kanyang mga biktima. Ang krimen at ang kasunod na paglilitis ay isang cause célèbre sa Maynila. Kalaunan ay binigyan siya ng pardon ni Pangulong Elpidio Quirino. Hindi nagtagal matapos siyang makalabas sa kulungan, pumanaw si Narding sa Maynila dahil sa komplikasyon ng pulmonary tuberculosis. Gaya ng isinulat mismo ni Vivian, ang mahirap na trabaho, at ang mga pambubugbog na nakuha niya mula sa ilang mga bilanggo ay hindi naging maganda sa kanya. Kung susuriin ang mga pahayagan tungkol sa pagpatay, ating mapagtanto kung gaano kalaki at kahindik-hindik ang kwento. Una itong nalathala sa mga headline ng broadsheet at tabloid noong June 28, 1948. Inilibing si Velez sa Manila North Cemetery. Ang kanyang bahay sa Pulag Street ay pinaniniwala ang pinagmumultuhan ng kanyang espiritu, hanggang sa ito ay sinira upang bigyang daan ng isang Buddhist temple. Noong 1995, ang pagpatay kay Lilian Velez ay naging paksa ng isang high-profile film na idinirect ni Carlo J. Caparas. Pinagbibidahan ni Sharon Cuneta bilang Velez, at Cesar Montano bilang Anzores. Ang pelikula ay isa sa hanay ng mga pelikulang true crime na ginawa ni Caparas noong kalagitnaan ng huling bahagi ng 1990s. Ang talaarawan ni Velez ay posthumously na inilathala, at inilabas sa pangkalahatang publiko noong 2023. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At ano nga ba ang masasabi ninyo, sa marahas na pagpatay sa isang sikat na artista noon, ng kanyang ka-love team? Paki-comment naman sa comment section sa baba mga ka-info, at huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na rin ang notification bell. Thank you for watching.